Pepito, lumakas pa, signal number 1 na sa Metro Manila, Rizal at Laguna. Update, taglay ng Typhoon Pepito, Manyi, ang lakas ng hangin na 155 km per hour at bagsong 190 km per hour, kumikilos ito patungo sa direksyon ng Bicol Region. Signal number 2 na sa North and Eastern Camarines Sur, Catanduanes, Eastern #Albay, Eastern Sorsogon, Catanduanes, majority of Northern Samar, Northeastern Samar, and Northern Eastern Samar. Signal number 1 na sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Quezon Province, Eastern and Central Bulacan, Eastern Nueva Ecija, Southeastern Nueva Vizcaya, Quirino, Southern Isabela, Aurora, Rest of Bicol Region, Rest of Camsur, Camnor, Albay, Sorsogon, Masbate, Biliran, Northeastern Leyte, Rest of Samar, Rest of Eastern Samar, Rest of Northern Samar. Posibleng magtaas ng signal number 5 sa Catanduanes sa inaasahang pagtama ng Bagyong Pepito bilang super typhoon, ayon sa latest forecast ng PAGASA. Ang pinakamataas na signal na maaaring itaas sa Metro Manila ay signal 2 o 3 base sa latest forecast track ng PAGASA. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na itataas dahil sa Bagyong Pepito ay wind signal number 5. Mahalagang tandaan na ang malalakas na ulan, matitinding hangin, at storm surge ay posibleng maranasan kahit sa mga lugar na nasa labas ng mismong landfall point at forecast confidence cone. Pinapayuhan ang lahat na sumubaybay sa mga update tungkol sa iba pang hazard na makaaapekto sa mga kalupaan para sa karagdagang detalye. Maaari ding magbago ang track ng bagyo sa loob ng forecast confidence cone. Inaasahang magpapatuloy ang mabilis na paglakas ni Pepito mula ngayon hanggang bukas at posibleng umabot ito sa super typhoon category bago maglandfall bukas ng gabi o madaling araw ng linggo. Bagamat bahagyang hihina ito matapos tumama sa kalupaan, inaasahang mas malaki ang paghina nito sa linggo habang tumatawid sa kalupaan ng gitnang Luzon. Gayunpaman, tatawid ito sa bansa bilang isang bagyo at posibleng bumaba sa kategoryang severe tropical storm pagdating nito sa West Philippine Sea sa Lunes. Sa mga residente ng mga apektadong lugar, mahalagang maging handa at magplano para sa posibleng evacuation lalo na kung nakatira sa mga mababang lugar o malapit sa dalampasigan. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig, gamot, at mga pang-emergency tulad ng mga flashlight, baterya, at first aid kit. Palaging ay monitor ang pinakahuling balita at mga advisory mula sa mga lokal na awtoridad upang makapaghanda sa posibleng epekto ng bagyong ito. Ano ang gagawin bago dumating ang isang bagyo? 1. Ihanda ang go bag, emergency kit at lagyan ng kakailanganin, documents, water, pagkain. 2. Makinig sa abiso ng mga weather forecaster at inyong LGUs. 3. Mag-evacuate agad kung kinakailangan. Huwag maging makulit, mahihirapan ang mga risk-square sa inyo pag bumagyo na. 4. Itali ang mga gamit na posibleng liparin ng malakas na hangin. 5. Mag-charge ng mga cellphone. Kung may powerbank, portable fans, ay charge din yan. Ngunit mas maganda na kumilos muna at magdasal. Sa Diyos ang awa, sa tao ang gawa. Mag-ingat po tayong lahat. Inaasahang tutumbukan ng Bagyong Pepito ang Bicol Region, Central Luzon, posibleng maapektuhan ang Metro Manila, Calabarzon, Northern Samar, at Northern Luzon sa nasabing bagyo. Maging handa po tayo, hindi po biro ang isang super bagyo.